May papakita po ako sa inyo ngayon na bago kong recipe sa paggagawa ng tinapay. Recipe ko, fresh milk, tubig. Tubig po yan na pinaglagyan ko ng gatas. Tapos, harina na isang baso. Tag-isang baso po yan. Ito lang ang 2 baso. Pero tatansyahin ko lang po. Ngayon, start po tayo. Ilagay natin itong gatas. Yan. Yan. Yung tubig. Isang basong harina. Nyo lang po, ano yun na walang magbubuo. Tapos isa lang natin sa kalan. Ayan nyo lang po na lumapot siya, guys. Kasi nagbuo siya. Kaya rin na, hanggang mapino siya. Ganyan na po. Ganyan na siya, guys. Ngayon, punta naman tayo sa ipuproceed natin kung paano paggawa o pag-umpisa. Yung kasunod na gagawin ko yung mga ingredients. Tignan natin. Ipapakita ko po sa inyo. 4 na itlog, tsaka vanilya. Tapos ngayon po, 2 spoon na yes o kamira. Tapos po nun, haluin nyo po muna para mag-ano po yung yes. Ganyan lang. Para matunaw na agad yung yes. Tapos, ganyan lang po. Pag halo nyo na mabuti, tingnan naman po natin ang isang pinjal na nito. Isang pinjal o 2 pinjal. Conforme po sa dami ng harina nyo. 1, 2. 1 spoon na baking powder. Tapos, ito pong sugar, 2 pinjal o 6 na kutsara. Natin siya ng salt, 3/4 kutsara. Malaki. So guys, haluin nyo lang po siya para matunaw yung mga asukal. Meron pa akong 1 basong gatas. Yan, tunawin nyo lang po. Yan, haluin nyo lang po ng haluin hanggang matunaw. Tapos lagyan ng konting oil. Kunti lang kasi maglalagay tayo ng butter mamaya. Ano po guys, umalsa na siya. Kaya ngayon, may nakahanda ako ditong 5 basong harina o 1 kilo. 5 baso. Lagay po natin dito. Tsaka, ito po yung niluto natin kanina na harina, gatas, tsaka tubig. Isasama lang po natin dito guys. Tapos haluin lang po. Yan na po. Haluin nyo lang ng haluin hanggang sa matuyo yung tubig niya. Tapos, pag natuyo na, saka po natin iuhulog yung butter. May nakahanda po ako ditong butter, guys. Ito guys, inid nyo lang ng inid. Hanggang sa ma-mix nyo na siya lahat. Pag na-mix nyo na siya lahat, yan, pwede na po yan. I-rest po natin siya. Babalikan po natin siya pag umalsa na ulit siya. Ganyan lang po. Yan po guys. Pino na siya. I-rest na natin siya. Tapos na may mga ilang kalating oras. Silipin ulit natin pag alsado na. Saka po natin siya ulit inid. Kaya yan, i-rest ko muna po siya ngayon ng kalating oras. Tapos cheese.
Ganyan lang guys. Po guys, tapos ko na siyang mapigura. Tapos nalagyan ng itlog at saka yung sesame seed at saka sesame black. Yan. Ngayon po, papalsahin ko lang siya sa konti. Tapos maya maya, isasalan ko na po siya. Ganyan na po yan. May cheese po yan sa ilalim guys. Yan. Yan. Maya maya, isasalan na po siya. Palsahin ko lang po siya saglit. Mga 10 minutes. Po, luto na po guys yung yan po yung may cheese sa ilalim. Yan, luto na po siya, ready to eat na po. Ilalagay ko na lang po yan sa lagayan niya, tapos isi-serve ko na sa kanila. Yan na po yung pinaka-fix na niya, yung pagkaluto niya. Yan, ready to eat naman po yung may cheese sa ibabaw, sa ilalim. Yan yung pinalamanan ko na guys na may cheese. Yan. Yan po yung mga gawa ko po yan ngayon guys. Yan. Sana magustuhan po ninyo yung recipe. Sundan nyo na lang po yung proseso ng paggawa ko kanina kung paano. Dahil sasabi ko sa inyo guys, napakasarap. I-try nyo. Ang sarap talaga asin. Yan.